Benedict, kumusta ang sitwasyon ng mga mangingisda dyan sa Cavite? Meron na ba silang natanggap na ayuda mula sa provincial government? Magandang tanghali, Ella. Nangangambangaan na sa 25,000 na mga mangingisda para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa Cavite dahil sa epekto ng oil spill mula sa lumubog na MTKR Terra Nova sa Limay, Bataan. Lalo na't nagpatupad na ang pamahalaang panlalawigan ng Cavite ng no-touch zone sa mga nasasakupan sa panguhuli ng tahong, limano, alimasag at halaan. Ito'y matapos na makakita ng bakas ng langis sa ilang mga nahuhuling ibang dagat na mga mangingisda na makakasama sa kalusugan ng mga taong makakakain nito. Kanina nakadakda sa ELA ang pamamahagi ng relief goods sa bayan ng Noveleta na kabilang sa mga apektado, ngunit hindi ito natuloy dahil sa naging sama ng panahon. Sa isang pahayag naman na inilabas ng grupong Pamalakaya, sinabi nila na hindi sasapat ang relief packs lang ang ipapamahagi sa mga apektadong mangingisda, kundi mas kailangan nila sa ngayon ay immediate economic relief dahil nga sa hindi na umano makapagbenta ang mga mangingisda ng kanilang huli. Kahapon ay idineklara ang state of calamity sa 8 coastal municipalities sa lalawigan. Ito ang Bacoor City, Kawit, Noveleta, Rosario, Tansa, Naik, Maragondon at Ternate. Sa isang advisory na inilabas naman ng Department of Health Calabarzon, pinag-iingat muna ng kagawaran ang mga Caviteño sa pagkain ng mga lamang dagat dahil sa posibleng dulot nito gaya ng food poisoning. Sinabi pa ng DOH Calabarzon na maaari din nila na iwasan muna ang paliligo sa dagat dahil ang tubig na kontaminado ng langis ay maaari naman magdulot ng skin irritation. At yan muna ang ating update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.